Meron ba kayong Pag-ibig Loyalty Card Plus? Sa mga nasa Pilipinas, syempre mabilis lang nilang makuha to dahil nandun sila sa Pilipinas. Pero tayo mga OFW, syempre nakaano sa ating mga bakasyon. Kung makakauwi kayo, don't forget na kumuha, lalong-lalo na pag member ka ng Pag-ibig, kumuha ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. By the way, ang pag-uusapan natin for today ay kung paano tayo kukuha ng card na ito. At the same time, ano yung mga kailangan, ano yung mga bitbitin nyo, at ano yung mga benefits ng card na ito. So guys, welcome back to my channel, Junior Ben. So this channel creates video tutorial and building construction related videos. If so happen that you're looking for those type of content, feel free to consider subscribing my channel. You can tap that notifications bell para ma-update you every time na meron tayong bagong upload. Ang ating pag-uusapan for today is all about Pag-ibig Loyalty Card Plus. Kasi yung Pag-ibig Loyalty Card that was launched in 2012. And then meron silang nag-launch ulit sila ng in 2019 ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. Kasi yung ating Pag-ibig Card Plus is enhanced version siya ng Pag-ibig Loyalty Card. So this could function as your identification card sa Pag-ibig, at the same time is cash card na po siya. So allowing members to access their Pag-ibig fund benefits with ease. So mas mabilis ang mga transaction natin gamit nitong card na ito. So in addition, maraming benefits na pwedeng ma-provide ng Pag-ibig Loyalty Card. Unang-una, it allows the members to provide their Pag-ibig fund benefits. So direct na doon sa ating account. Such as loan proceeds with Pag-ibig multi-purpose loan. Pag naglo-loan kayo, multi-purpose loan, pwede na diretso doon yung proceeds natin, yung pera. Tsaka yung mga nag-invest kayo sa MP2, kung meron kayong mga dividends, kung mag-release na si Pag-ibig ng dividends, pwede nang makuha doon sa ating cash card. And then may mga refunds din and directly into your card. So yung mga card holder, pwede maka-withdraw sa mga ATM machine. Pwede rin gamitin sa mga purchases and then even sa mga online transactions. The same sa akin, ginamit ko siya for the first time. Nagbayad ako ng visa fee sa Australia. Nag-process kasi ako, tapos yung Mastercard niya, yun ang ginamit ko kasi yung ibang bank, wala kasing nakalink na number. So since bago lang din yun, nagamit ko na kaagad siya. So maganda po siya. So ano nga ba yung mga requirements or eligibility para tayo makapag-avail ng Pag-ibig Loyalty Card Plus? So very simple lang yung ating requirements. Number one is meron kang MID, Membership Identification Number. And then at the same time, meron kang isang hulog from the past 6 months. So actually active yung membership mo. So paano siya maging active? Katulad sa akin, hindi ako napaghulog. So during the time na nag-apply ako, ni-require ako ng isang payment para meron kang hulog from the past 6 months. So okay lang. At least maghulog ka lang ng 1 month. So 200 pesos. Then, ano ang gagawin mo pag mag-apply ka? Of course, mag-fill out ka i-fill out mo itong form na ito. HQP PFF 108. So, ito yung form niya, guys. Mabilis na naman yung mga information na i-fill out nyo. Ito yung form na gagamitin nyo to fill out para magkaroon ka ng Loyalty Card Plus. Loyalty Card Plus application form. So, yan yung application form. Ang sa akin, saan ka ba pwedeng mag-apply? So, basically, pwede kang mag-apply doon sa bank, sa mga partner ng mga bangko. Sa AUB, sa Union Bank at sa Robinsons Bank. So, sa akin, dahil pinuntahan ko nagpunta ko doon sa May Balik Manggagawa, kompleto na kasi doon. So, ang gagawin mo ay mag-fill out ka doon sa requirements na yun. So, i-require ka rin naman, i-fill out doon, tapos magbayad ka ng 125, i-submit mo doon sa in-charge na yun. Sobrang bilis lang, sobrang dali lang din. Then, agad-agad, ipa-biometric ka, tapos mag-sign ka, tapos na agad. Ang dinala ko lang ID at pinakita ko yung ID doon is, syempre, passport, nandun tayo sa Balik Manggagawa, kumuha ko doon. So, ganun ka simple at ganun ka dali magkuha ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. So, ano na siya? Meron na siyang card number. Pwede mo siyang magamit. Then, marami po siyang isa sa mga benefits dito is marami tayong mga partnered na mga establishments. Even sa mga schools,
mga restaurants na magkaroon ka ng discount, dalhin mo lang yung Pag-ibig card mo. So, marami po siyang mga benefits. Ang pinakamaganda doon is yung kung mag-loan ka, diretso na doon, di ba? Kaysa naman mag-ano-ano ka pa ng... Tapos, i-activate mo pala to, makaka-receive ka ng account number, tapos i-activate through sa message, tapos i-activate mo siya. Meron siyang temporary PIN, tapos i-change mo na lang. The same lang sa normal na bangko. So, I hope that lalong-lalo sa mga OFW, pag once na makapagbakasyon kayo, pilitin yung kumuha ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. Para at least, diba, magagamit mo to pag may transaction ka sa Pag-ibig, mas mabilis yung transaction mo. At the same time, magagamit mo rin siya as ATM. So, pwede kang mag-save dyan. Kasi meron din siyang online. So, I hope that you learned something out from this video. If you do, please do consider subscribing my channel. You can tap that notification bell para ma-update ka every time meron tayong mag-upload katulad ng video na ito. So, I guess that's it for this episode. Have a great day and God bless. Bye, guys!